Mga ka-TH, meron tayong isang komento dito mula sa ating ka-TH na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Sabi ni ka-TH na June Fabregas, mayroon po kaming nakitang estatwa na nakatayo sa ibabaw ng lupa. Sa bandang noo nito may nakasulat na ROC5. Napansin din namin na ang mga mata ng estatwa ay nakatingin sa kanyang sariling paa kung saan ito nakatayo. Ano po kaya ang kahulugan ng ROC5, Sir Elmo? Maraming salamat po ulit. Kaya ayan ang kanyang komento dito. Alam nyo ba, bilang isang treasure hunter na nakabasa na ng iba't ibang tala at nakasuri na ng maraming aktwal na sitwasyon, bihira tayong makatagpo ng isang buong estatwa na may malinaw na marka at kakaibang posisyon ng mga mata. Napaka-espesyal ng kaso na ito dahil hindi lang ito basta guhit sa bato o ukit sa puno. Ito ay isang three-dimensional na marka na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ang bawat anggulo ng natagpuan ni na ka-TH dito batay sa aking sariling pagbasa at mga karanasan sa larangang ito. Hindi na natin kailangan pang magpaligoy-ligoy pa. Direkta na nating suriin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng nakaukit na markang ROC5 at kung bakit nakatitig ang estatwa sa sarili nitong mga paa. Simulan natin sa misteryo ng code na ROC5. Ito ang pinakapansin-pansin marka na nakasulat sa noo ng estatwa. Yan ulit ang mga letrang ROC at ang numerong 5. Sa aking sariling pag-unawa at mga nakaraang pagsusuri sa mga ganitong uri ng marka, ang mga kombinasyon ng letra at numero ay hindi basta-basta inilagay ng mga sundalong Hapon para lamang maging dekorasyon. Mayroon itong dalawang posibleng kahulugan na dapat nating pag-aralan. Ang unang anggulo na maaari nating tingnan ay ang pagiging militar ng markang ito. Ang ROC ay madalas na tumutukoy sa route of command o sa Tagalog ay ang daan ng pamunuan o pangunahing linya ng komunikasyon at transportasyon ng mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan. Kapag ang isang lugar ay idiniklara bilang bahagi ng route of command, nangangahulugan nito na ang lokasyon ay napaka-estratehiko. Dito madalas dumadaan ang mga matataas na opisyal at dito rin nila inilalagay ang mga mahahalagang imbakan. Ang estatwa na may markang ito ay nagsisilbing gabay para sa mga susunod na pangkat ng mga sundalong Hapon upang malaman nila na sila ay nasa tamang rota. Ang numerong 5 naman, nakasunod ng mga letrang ROC, ay maaaring tumutukoy sa distansya o sukat. Sa tradisyonal na pamamaraan, ang numerong ito ay maaaring manghulugang 5 meters. Isang maikling distansya mula sa mismong marka patungo sa isang partikular na direksyon. Maaari rin itong 5 feet o 5 yards, kung saan ay pwedeng lalim o distansya ng pagitan ng estatwa sa mismong target. Maaari rin ito ay 5 hakbang, isang simpleng bilang ng hakbang na kailangang lakarin mula sa paanan ng estatwa. Ang ikalawang posibleng kahulugan ay meron itong kinalaman sa lalim ng pagkakabaon o coordinates
ng mismong site. Sa aking sariling pagbasa sa mga nakaraang mga ganitong uri ng marka, gumagamit ang mga sundalong Hapon ng mga simpleng code upang hindi madaling maunawaan ng iba kung sakaling makuha ang kanilang mga mapa. Ang letrang R ay maaaring tumutukoy sa right o kanan. Ang O naman ay sa origin or 0 point. At ang C ay maaaring tumutukoy sa center o gitna. Kung ito ang ating pagbabasihan, ang estatwa ang nagsisilbing 0 point o ang origin. Ang numerong 5 naman ay ang saktong lalim. Kadalasan sa mga ganitong uri ng silyadong site, ang numerong 5 ay nangangahulugang 5 metro o 5 talampakan pababa bago mo marating ang unang harang o ang mismong lagusan patungo sa kayamanan ni Yamashita. Ngayon ay bakit naman nakatitig ang estatwa sa sarili nitong paa? Ngayong may ideya na tayo sa kahulugan ng ROC5, dako naman tayo sa pinakaimportanteng aspeto ng estatwa na binanggit ni ka-TH, kung saan ang mga mata nito ay nakatingin ng direkta sa kanyang sariling paa at ito ay habang siya ay nakatayo. Sa mundo ng paghahanap ng mga deposito, napakahalaga ng direksyon ng tingin o ang tinatawag nating gaze ng isang marka. Ang mga mata ng mga estatwa, hayop, o kahit na mga inukit na mukha sa bato ay hindi kailanman ginawa ng walang layunin. Sila ay nagsisilbing permanenteng pointer o turo kung saan nakalagay ang mahalagang bagay. Kapag ang isang estatwa ay nakatingin pababa sa sarili nitong paanan, ito ay isang napakalinaw at direktang sinyales. Tinatawag natin itong spot marker. Ibig sabihin nito, hindi mo na kailangang maghanap pa sa malayong lugar. Hindi mo na kailangang magsukat ng daang-daang metro patungo sa silangan o kanluran. Ang mismong target o ang entrada ng lagusan ay matatagpuan sa ilalim mismo ng kinatatayuan ng estatwa. Ang tingin ng estatwa ay nagsisilbing gabay na nagsasabing, narito sa aking paanan ang iyong hinahanap. Ngayon ay bakit sa ilalim mismo ng estatwa? Napakasimple ng lohika ng mga sundalong Hapon dito. Una, ito ay para sa proteksyon sa deposito. Ang estatwa mismo ay nagsisilbing mabigat na takip o selyo. Napakahirap galawin ng isang malaki at mabigat na estatwa ng walang sapat na tao o kagamitan. Kaya natural na protektado ang ilalim nito. Pangalawa, bilang permanenteng palatandaan. Kahit magkaroon ng pagguho ng lupa, baha o pagbabago sa paligid, ang estatwa ay mananatiling nakatayo at hindi madaling babaon o mawala sa pwesto. Sa pamamagitan ng pagtingin nito sa sariling paa, sinisiguro ng mga nagbaon na hindi maliligaw ang sinumang babalik upang kunin ang kayamanan ni Yamashita. Bilang isang kapwa treasure hunter ninyo, alam ko ang pananabik na nararamdaman ninyo kung nakakita kayo ng ganitong kalinaw na marka. Subalit, kailangan nating pairalin ang ating talino at pag-iingat sa bawat hakbang na ating gagawin. Kaya meron tayong ilang mga praktikal na payo at gabay na maaari ninyong gawin gamit ang mga simpleng kagamitan na mayroon kayo. Una, bago kayo magsimulang magbungkal ng malalim, suriin muna ng mabuti
ang pundasyon ng estatwa. Madalas ang mga estatwa na inilagay ng mga sundalong Hapon ay may tinatawag na pointer stone o isang kakaibang bato na nakasingit sa paanan nito na nagtuturo ng saktong anggulo ng pagpasok. Maghanap din kayo ng mga palatandaan ng silyadong semento o mga layered na bato sa ilalim ng lupa. Kung mapapansin ninyo na ang lupa sa paligid ng paanan ay masyadong siksik o may halong uling, asin o pira-pirasong basag na banga, ito ay positibong indikasyon na artipisyal ang pagkaka-backfill sa lugar na iyan at mayroong hinukay sa ilalim nito noon. Ngayon ay nais ko namang bigyan ng matinding diin ang usaping pangkaligtasan. Tandaan natin na ang mga estatwa na gawa sa bato o semento ay napakabigat. Kapag naghukay kayo ng direkta sa ilalim nito ng walang tamang suporta, maaari itong gumuho at magdulot ng malubhang aksidente. Bukod sa bigat ng estatwa, maging alerto rin sa mga posibleng patibong o booby traps na iniwan ng mga sundalong Hapon. Sa aking sariling pagbabasa, madalas nilang nilalagyan ng mechanical traps o kaya ay mga chemical at nakakalasong gas ang ilalim ng mga pangunahing spot marker upang maprotektahan ang deposito. Kung makaramdam kayo ng kakaibang amoy o biglang pagkahilo habang nag-uupay, huminto agad at hayaang mahanginan ang lugar. Bago ninyo galawin o iurong o simulan ang pag-uukay sa estatwa, kumuha muna kayo ng malilinaw na larawan at video mula sa iba't ibang anggulo. Kunin ninyo ng malapitang litrato ang markang ROC5 at ang saktong direksyon ng tingin ng mga mata nito. Ang dokumentasyong ito ay napakahalaga dahil kapag nagbago na ang anyo ng lupa o kapag naialis ninyo na ang estatwa sa pwesto, mawawalan na kayo ng orihinal na basihan kung saan talaga nakaturo ang tingin nito. Ang pagkakaroon ng larawan ay magsisilbing gabay ninyo kung sakaling magkaroon kayo ng kalituhan sa kalagitnaan ng inyong paghuhukay. Napaka-interesting ng misteryong ito, ka-TH June. Ang kombinasyon ng markang ROC5 sa noo at ang nakatitig na mga mata sa paanan ng estatwa ay isang napakagandang sinyales na mayroong mahalagang deposito na nakabaon sa ilalim nito. Sundin lamang ang mga hakbang sa pag-iingat at suriin ng maigi ang pundasyon bago gumawa ng anumang malaking hakbang. Kaya naman mga ka-TH, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng markang ROC5? May nakaranas ba sa inyo ng ganitong uri ng estatwa na nakatingin sa sarili nitong paanan habang kayo ay naghahanap ng kayamanan ni Yamashita? I-comment ninyo. Comment ninyo ang inyong mga opinyon at sariling karanasan sa ibaba upang mapag-aralan din natin yan. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.